Fair Adventure YouTube channel. Magandang gabi mga kababayan. Samahan niyo ako mga kababayan dito sa aking munting YouTube channel. Mayroon lang tayong pag-usapan mga kababayan patungkol dito sa lumalaganap ng korupsyon mga kababayan dito sa ating ngayon, sa loob mismo ng ating gobyerno ngayon mga kababayan. Halos lahat ng ahensya mga kababayan, kanya-kanya silang diskarte sa ngayon, itong administrasyon natin. Pero rin mga kababayan, mayroon lang tayong kaunting doon sa patungkol sa Davao City mga kababayan, di ba? Yung kaguluhan talaga sa Davao City. Para bang walang awa, talagang pinapahirapan mga kababayan ng ating administrasyon ngayon, ang taga Davao City. Hindi natin maintindihan kung ano talaga ang pakay nila mga kababayan. Patuloy nilang ginigipit mga kababayan ng mga Duterte, pati yung mga kaalyado, yung mga nakapaligid sa mga Duterte mga kababayan. Yun talaga ang unti-unting tinitibag ngayon ng ating kasalukuyang administrasyon, diba? Yung nabaltaan nyo mga kababayan, yung mga nagche-checkpoint pa, ito ngayong sa pamumuno naman ni General Torre mga kababayan. Alam naman natin to si General Torre, ang background nito mga kababayan. Itinatabo ito doon sa Akatbalogan mga kababayan, o Kalbayog, Samar. Dahil nasangkot ito mga kababayan sa isang anomalya. Nakikiano to mga kababayan sa political activities. Isinuka to siya mga kababayan sa mga taga-Samar. Tapos na-assign ng Quezon City. Nagkaroon na naman ng mga kababayan, hindi magandang to si General Torre. Ngayon mga kababayan, itinapo naman doon sa Davao City, no? Dati nang ginugulo yung Davao City mga kababayan. Tandaan natin ang Davao City ay dapat pinagmamalaki nating mga Pilipino, kasi ang Davao City mga kababayan pasok sa pinaka safest city in the world mga kababayan. Hindi lang sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Pinaka safest city ang mga kababayan, ang Davao City. Pang number 5 mga kababayan, pang 5 sa buong mundo. Pasok na pasok sa top 10 mga kababayan, pang number 5 pa. Noong pagpasok sa administrasyong Marcos mga kababayan, noong na si BP Sara mga kababayan, bago pala yun mag-resign si BP Sara sa mga kababayan, sa ni PBBM, di ba? Nag-resign siya sa pagka-DepEd Secretary. Doon mga kababayan, talagang ginigipit na ng husto ng administrasyon ang Davao City. No, nung umalis na sa kabinete ni PBBM mga kababayan si Vice President, talagang ginigipit na ang Davao City. May banta pa nga ang isuspindi si Mayor Baste Duterte, pero hindi nila masuspindi mga kababayan. Sigurado mag-trigger diyan, talaga mag-trigger ng gulo yan pag isuspindi nila si Baste Duterte. Tapos itong naman ngayon mga kababayan, no? Noong June 10, di ba? Nilusob ang QOGC. Alam naman ng halos lahat ng Pilipino mga kababayan, itong kasong Pastor Apollo Kibuloy ay isang planted, no? Isang panggigipit lang talaga para nililinis mga kababayan ang mga kumbaga sa puno si Duterte mga kababayan. Inalis yung mga nakapaligid, talagang nilinis ng husto ang paligid ni Duterte mga kababayan. Pinapalutang talaga ang puno si Duterte nga wala na makapaligid sa kanya. Yun ang ginawa mga kababayan kay Pastor Apollo Kibuloy at saka yung sa Iminay, no? Tapos itong sumunod ngayon si Harry Roque naman ang ginigipit ng mga mga kababayan. Na ito si Risa Hontiveros naman mga kababayan, ito talaga ang ni Risa Hontiveros, papel ni Risa Hontiveros mga kababayan. Pero hindi nila maipit-ipit si Attorney Harry Roque, no?
Nagtatanong pa lang sila, nakalatag na agad yung mga papel ni Attorney Harry Roque. Kaya lang mga kababayan, ang style kasi ng Senado at saka Kongreso, isang pattern lang naman sila mga kababayan. Mayroon silang style nga hindi ka pwedeng magpaliwanag ng ano, kailangan talaga sasagot ka yes or no nga lang eh. No? Hihilain ka talaga, unti-unti ka talagang hihilain doon sa gusto nilang mangyayari mga kababayan. Yung tanong nila ang gusto ipasagot, ilihis, unti-unti lang ililihis sa ano eh, sa kumbaga mayroon talaga silang gusto nga ano, gagawin, hihilain ka talaga nila mga kababayan doon sa gusto nila. Sa gusto nilang itanong at saka sa gusto nilang palabasin isasagot mo hanggang maipit ka mga kababayan. Kaya lang hindi lang magawa-gawa kay Attorney Harry Roque. Eh kung ordinaryo tao yun mga kababayan, sigurado. No? Minsan nagkainitan sila ni Risa Ontiveros nga umano rin si Senador Gatchalian. No? Iko-contempt daw niya si kaya nakakatawa itong ang style naman kasi itong mga kongreso at saka senado mga kababayan. Yung mga investigasyon, ano lang, kumbaga pakita lang yon, pakitang gilas lang. Pero ang totoo, wala naman silang pag matukoy na, maliban lang kay Pastor Apollo Kibuloy mga kababayan, yung talagang gusto nilang Pero yung sa Sibuyas Scam, di ba? O, anong nangyari sa investigasyon nila? Yung sa PCSO mga kababayan, yung araw-araw na nanalo sa loto, ano nangyari? Di ba? Si Senador Tulfo pa nga noon, tapos bumigay din. Aywan ko kung magkaano ang offer, bakit tumahimik? O, di ba? Ang dami ng investigasyon mga kababayan, yung mga bibigat na kaso. Pero wala namang naparusahan. Kaya Pastor Apollo Kibuloy talagang ginigipit, pinipersonal nila mga kababayan. Hindi pa nga convicted, may patong na sa ulo. Siyempre nag-react yung mga magagaling na abogado. Nagre-react. Lahat ng illegal. Hindi nasusunod ang proseso, hindi nasusunod talaga ang ng batas. Maraming kaso mga kababayan na dapat pag-usapan, pero ang ating administrasyon wala. Hindi nila priority mga kababayan, ang priority talaga nila, ang kaso nga, maikakabit talaga nila sa pangalan ng mga Duterte. Itong sa airport mga kababayan, sa Bureau mga kababayan, sa Bureau of Immigration, napaka-kurap yung na yan, departamento na yan mga kababayan. Magnanakaw yung mga tao diyan, mangluloko yung mga tao diyan mga kababayan. Magpapatunay lang diyan si DOJ Secretary mga kababayan. Panahon ni Duterte, yung diyan sa airport mga kababayan, nalinis yan. Naalala nyo yung tanimbala panahon ni Pinoy. Ang banta talaga ni Duterte diyan mga kababayan, pag mayroon pa siyang mabalitaang may nakuhaan pa ng bala, ipapakain daw niya ang bala. Hindi niya ipapakain doon sa nakuhaan ng bala mga kababayan, kundi doon sa mga taga-airport, empleyado ng airport. Oh. Natigil yun mga kababayan. Ganon sila takot kay Duterte noong araw. Kaya mga kababayan, yun talaga dapat ang ating presidente. Ganyan sana. May kamay nga bakal. Yung talagang natatakot lahat. Hindi pwede yung presidente natin ngayon. Ginoo. Ewan ko. Anong utak mayroon ng presidente natin ngayon mga kababayan? Hindi natin maintindihan. Binoto ko pa naman yan. Nabudol din ako dyan mga kababayan. Pakinggan natin mga kababayan. Itong Boying Remulla. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kababayan, magnanakaw yung mga taga Bureau of Immigration, lalo ng mga opisyal diyan mga kababayan. Pero bakit hindi inimbestigahan ng ating yan, mga congressman at saka yung mga senador mga kababayan nga mahilig mag-imbestiga. Di ba nakakahiya yun? Tinitiran na mga kababayan yung mga papalabas, mga mga OFW o yung mga mga kababayan, yung mga foreigner. Wala silang pinipili. Tataniman lang kaso mga kababayan, papahirapan nila. Kadalasan ang mga mga kababayan, mga OFW, doon sa visa mga kababayan, doon sa papel nila titirahin. May plane ticket na.
Kasi yung kakilala, kaibigan ng kapatid ko, mga kababayan, umiiyak. Hinihingiin sa 80,000, mga kababayan. Hindi na siya natuloy, hindi na siya nakabalik agad sa trabaho niya. Kasi nagbakasyon lang dito sa Pilipinas eh. Hindi na siya nakabalik, nakautang pa. Kasi kailangan talaga niya mag-produce ng 80,000 kasi hindi talaga siya makaalis mga kababayan pag hindi siya makapagbayad ng 80. Kaya malupit. Kaya ko nalalaman yun kasi tumawag sa akin yung kapatid ko. Sabi, kung matulungan daw yung kaibigan niya kasi may trabaho daw doon sa sa US yun mga kababayan, sa New Mexico, USA mga kababayan, doon yun sila. Nagkaroon daw ang umiiyak kasi iniipit daw sa airport mga kababayan, paalis na, hindi siya makaalis kasi yun nga, nagkaroon ng problema. Kumbaga, namimira na ang taga Bureau of Immigration mga kababayan. Nung nakalaang lang, di ba? Yung kawawa, yung lady guard ba yun mga kababayan, nga kinain yung dollar. Oh. Isa lang yun mga kababayan. May ginawa ba ang ating administrasyon? Panahon ni Duterte, hindi nangyari yun mga kababayan. No? Pero itong panahon ni BBM mga kababayan, halos lahat ng departamento, kawatan na eh. PNP ngayon mga kababayan, military na lang ang nanindigan ng mga kababayan na hindi talaga nagpapagamit sa administrasyon. Yan ang dapat. Pero ang ating PNP, kasi hindi naman totally lahat ha. Kasi ang ibang general mga kababayan, parang nagbibinta ng serbisyo eh. Nagbinta ng serbisyo, di ba sa PNP o sa militar, may sinusunod sila na mga kababayan nga hindi sila magpagamit sa sinumang politiko. Dapat ganun yun eh. Manindigan sila sa konstitusyon o kaya magsilbi sila sa mga taong bayan na hindi sila magpapagamit, magpapadikta, magpapahawak sa isang politiko. Hindi sila maninilbihan sa isang politiko lamang, kung hindi sa taong bayan mga kababayan. Pero ang ginawa ngayon ni Marvel, anong ginawa niya? Ba, yung iba pang general. Tapos ngayon may nilagay pa siya doon sa Davao City, ginugulo talaga mga kababayan. Balikan natin itong sa Bureau of Immigration mga kababayan, ang kapalpakan ng Bureau of Immigration. Sila-sila lang ngayon mga kababayan, naglalaglagan na. Si Boyeng Rimulya, tingnan mo. Gusto ng pamahalaan na maging maayos ang posibleng repatriation o pagpapauwi ng mga POGO worker dito sa bansa pabalik ng China. May babala rin ang kalihim sa mga masasamang elemento sa BI na maaaring samantalahin o pagkaperahan pa ang mga uuwing POGO worker. Ang ito, paparangayin ko kayo, no? Huwag sana sila mag-iisip. Maraming elements within the BID. Nagagawa pa sila ng pera, palabas na yung mga incheck. Yung mga Chinese, sorry about the term. Pero palabas na itong mga tao, preparahan pa rin. Alam naman natin, ano to eh, palabigasan to eh, ng maraming corrupt elements within the BID. Di ba? Paliwanag ni Secretary Remulla, gusto ng pamahalaan na maging maayos ang posibleng repatriation. Di ba mga kababayan? Mula mismo sa bibig ni Rimulya, aminado siya, maralama ng Huwag natin sabihin mga kababayan, hindi alam daw ng ating presidente. Huwag natin sabihin, hindi alam to ng DILG secretary. Huwag natin sabihin, hindi alam to ni mga kababayan, ng atong PNP chief. Di ba? Huwag natin sabihin, hindi to alam ng mga senador sa mga congressman. Bakit hindi nila inimbestigahan to? Dapat malinis nila yung natin mga kababayan, paliparan. Kasi nakakahiya. Di ba? Ang mga bisita, mga turista, papunta dito sa ating bansa mga kababayan, dyan lalapag. Pag umalis, dyan aalis mga kababayan. Mapipirahan pa. Mayroon din namang nakakalusot, pero marami talagang biktima mga kababayan. Kailan lang, mga ilang buwan, yung nag-viral doon sa mga kababayan, sa Facebook, di ba? Yung babae paalis na, dinungisan yung niya mga kababayan, nagkaroon ng ink yung niya, pasaporte. Kini-question siya ngayon mga kababayan. Nakalusot na siya sa doon na papuntang airport. Ang nagdali naman sa kanya mga kababayan doon sa Cebu Pacific. Mga empleyado ng airlines mga kababayan. Ganon pa rin yun. Nasa loob pa rin yun ng paliparan mga kababayan. Diba?
Maraming reklamo. Maliban doon sa tanimbala noong panahon ni Pinoy, mga kababayan. Pagdating ni Duterte, natahimik yan. Natatakot sila. Ngayon, andito na naman, mga kababayan. Mismo sa bibig ni Rimulya, hindi niyo masabi ano natin to. Malamang matagal na tong issue diyan, mga kababayan. Kaya lang kasi nakita ko sa video si Rimulya mismo ang nagbigay ng pabala diyan sa mga VIP diyan sa immigration, mga kababayan. Mga corrupt talaga, mangungutong. Ginagawa nga daw bigasan eh. Diba, mga kababayan? Yun ang mahirap. Abalang-abala ang administrasyon magpaimbestiga, mga kababayan, nga gusto nila sa mga investigasyon idadawit ang pangalan ng mga Duterte, mga kababayan. Samantalang ang daming problema nga dapat pagtugunan. Isa pa, mga kababayan, itong solusyon sa hirap natin ngayon, yung gutom mga naranasan ng mga Pilipino ngayon, mga kababayan. Mayroong ngayon nga medyo pumipila ang mga kababayan natin, mga kababayan, nga para silang nanghihingi ng relief goods, mga kababayan, no? Dito sa nagmistulang ayuda, mga kababayan, itong isang outlet ng mga kababayan, ng Kadiwa Center. Itong Kadiwa, mga kababayan, dapat pagtuunan din ng pansin ito ng ating administrasyon. Yung 500 billion nga ayuda pa ni Tambaloslos, dapat dito niya ibubukas ngayon ng mga outlets Kadiwa, bawat syudad, bawat lungsod, dapat mayroong parang kahit paano ang gutom ng ating mga kababayan ay mabawas-bawasan, kahit na siguro may mga amag-amag na yung bigas na yan. At least kahit paano, mga kababayan, maitawid gutom ang ating mga kapatid nga mga mahihirap, no? 29, mga kababayan, ang kilo nito. Ang problema, mga kababayan, para bang naman bibili ka lang ng bigas, mga kababayan, sa halagang 5 kilo, hihingian ka pa ng ID. Mahigpit, mga kababayan, 5 kilo lang ibibigay. Bakit ganun? Dapat buhusan nila ng stock yan, pati yung mga gulay. Dapat dito, mga kababayan, ganitong paraan na lang matulungan ng ating gobyerno ang hirap, mabawas-bawasan ang gutom na nararanasan ng ating mga kababayan, mga Pilipino. Yung mga gulay na yon, kahit paano sa Kadiwa Center, mga kababayan, mas mababa ng bahagya ang presyo. Hindi tulad sa mga supermarket, sa mga palengke, mas mataas talaga kasi ang nag-deliver sa kanila, mga kababayan, yung mga trader, yun ang nagpapahirap sa atin. Yung mga mga kababayan, yung mga nangangangkat ng gulay doon sa mga magsasaka, okay lang sana kung ang presyo doon sa mga magsasaka, tama, medyo mataas. Hindi. Ang presyo doon sa kawawang mga magsasaka, napakababa, tapos pagdating sa palengke, mga kababayan, napakamahal. Yun ang lagi natin sinasabi, nga dapat, yun ang tigilan ng ating gobyerno. Dapat gobyerno na lang ang magtayo ng ahensya nga siyang mamili ng mga produkto sa mga magsasaka at sila na rin magde-deliver sa mga palengke para makontrol yung presyo. Hindi pwedeng pagbigyan nila yung mga trader, mga kababayan. Palibasa kasi yung mga sindikato, mga smuggler ngayon, mga kababayan, ay kaibigan ng ating presidente, no? Binigyan sila talaga ng pabor ng ating ngayon gobyerno na sila kumikita. Patungkol dito sa bigas, mga kababayan, okay naman yun. Kung ang Kadiwa Center, damihan ng bawat syudad, kung pwede nga sana, bawat barangay may outlet ng Kadiwa Center para bawat talaga Pilipino naghihikaos sa buhay ngayon. Hindi naman ipagkakaila, marami tayong naghihikaos, mga kababayan, sa sobrang mahal ng bilihin, kahit papaano makakabili ng ng 29 kilo ng bigas. Hindi ka natin alam kung yung bigas na yun, anong klase, mga kababayan. Pero at least makatawid gutom ang ating mga kababayan nga mahihirap. Anak ng butiki, bibili ka lang ng bigas sa gobyerno, hahanapan ka pa ng ID. Paano pag wala kang ID, may ipresenta, mga kababayan? Yung tag 5 kilo. O sige, palagay natin, 5 kilo okay na lang yan kung araw-araw ka makakabili ng 5 kilo.
limitado na, saan ka ba nakakita? Bibili ka lang ng bigas. Pag bumili ka ba sa palengke ng bigas, mga kababayan, hahanapan ka ba ng ID? Pag bumili ka ba sa grocery ng ano, hahanapan ka ba ng ID? Pag namili ka ba sa SM, hahanapan ka ba ng ID? Kung kailan itong Kadiwa Center, mga kababayan, itinayo ng ating gobyerno, itinayo ng ano ng proyekto ng ating presidente, ay siya namang hindi rin natin maintindihan, mga kababayan, kung ano talaga ang ano nila. Panahon ni Marcos Sr., may Kadiwa Center na, mga kababayan, napakamura noong araw ang Kadiwa Center. Naalala nyo ba, mga kababayan, ang Nutriban nga noong araw, pinapakain sa mga bata, elementary, libre. Ang lalaki ng mga Nutriban noong araw, mga kababayan, libre yun. Pinapakain ni Marcos Sr. sa mga bata ang libre. Dahil noong araw, mga kababayan, si Marcos Sr. may ano talaga, bahid nga kurap, pagnanakaw. Makikita naman natin ngayon, mga kababayan, sa mga Marcos. Talagang yun talaga ang signature ano ng mga anong tawag nito? Ng mga Marcos, mga kababayan. Magnanakaw talaga sila, mga kurap talaga. Kasi mula sa senior hanggang ngayon sa junior, makikita naman natin, di ba? Talagang maano talaga yon sila. Kaya hindi na sila dapat talaga makaulit pa sa pwesto, mga kababayan. Madala na tayo. Noong araw, si Marcos Sr. talagang magnanakaw na. Yun ang sinisigaw ng mga tao halos lahat, lalong-lalo na yung mga dilawan. Pinatunayan naman ni Marcos Jr., mga kababayan. Ako noon, hindi ako maniniwala. Kasi marami naman kasi nakikitang proyekto gawa ni Marcos Sr. No? Palagay na natin magnanakaw siya, mga kababayan. Pero nagpapakain ng libre sa mga kabataan sa mga eskwelahan. Yung bata, mga kababayan, kahit walang almusal, pagpasok ng school, nakakain. Kasi may libreng tinapay si Marcos Sr. Ang lalaki, mga kababayan. Kung isang bata lang at mahina-hina sikmura, hindi maubos eh. Ang isang tinapay. Sapat talagang isang tinapay. Yun ang kagandahan ni Marcos Sr., mga kababayan. Kahit kurap, sabihin na natin kurap. Kahit kawatan, sabihin na natin yung kawatan. Pero, may nagagawa din nga, ano, hanggang ngayon nga, yung ibang proyekto ni Marcos na pakinabangan pa natin. Yung programa nga niya, mga kababayan, kung ipinagpatuloy lang ng ibang presidente, yung sumunod na presidente, dapat hindi tayo nabubuli ng China. Di ba? Pero itong administrasyon natin ngayon, mga kababayan, si Dayonior, lintik na yan. Wala talaga, mga kababayan, wala tayong pakinabang. Gusto pa niyang ibuwal ang mga Duterte kasi yun ang ano sa lalamunan nila, yun ang tinik sa ano nila plano, mga kababayan, na ayaw na bumaba na sa pwesto. Ang mga tao hindi pumapayag kasi may Duterte. Ang serbisyo, katulad ng mga Duterte, ang hinahanap ng mga Pilipino. Hindi ano, mga kababayan. Diba? Ano ba yan? Lakas naman. Kaya hindi rin natin masisi, mga kababayan, ang mga tao kung bakit mas mahal nila, mas gusto ang mga Duterte kaysa kay Marcos ngayon. Tingnan mo naman itong ano ngayon, mga kababayan, yung mga investigasyon ngayon sa Senate at saka sa Congress, mga kababayan, kung ano, di ba? Yung sa ano, mga kababayan, sa flood control, nakasisihan na. O ngayon, ang itinuturo nila yung namamahala sa flood control, contractor, mga kababayan, di ba? Kunwari, sinasabo na inaano ng Senado. Pero wala namang iniipit. Sabi pa nga ni ni Bong Revilla, hindi tayo dito nagsisisihan na nag-ano lang tayo dito para masolusyonan, anak ng butike. Gumagastos ang bayan ng 1 billion mahigit araw-araw, tapos wala, mga kababayan. Ito ngayon, may sa hearing na naman patungkol dito na pinatawag sa Senado si General Torre, mga kababayan. Wala rin, si Bato de la Rosa. Kaya to si Bato de la Rosa, mga kababayan, sa eleksyon, nag-ano talaga, wala na kung kusunadang iboto pa ito uli. Depende na lang siguro kung maalanganin, mabibitin yung mga line-up ni Duterte. Kaya mapilitan na lang siguro. Pero kung ako lang, kung sa ano ko lang, hindi ko na to iboboto. Wala eh. Maluwag din. Hindi naman natin sinasabing iipitin niya. Kaya lang, mga kababayan, napakalinaw naman ang ginagawa ng ang daming nilabag na batas. Itong ginawa nating PNP SAP.
Pinapayagan ba sa batas mga kababayan yung maggawa na nasa checkpoint ang mga PNP nga walang nimplot, naka-rubber shoes, nakatakip ang mukha? Pag naka-rubber shoes ng checkpoint mga kababayan, mga NPA yun. Hindi yun mga pulis o kaya militar. Di ba ang ano natin mga kababayan, dapat naka-ID pa ngayon sila eh, naka-body cam. Pero ang ginawa ng mga pulis, mga kababayan, sa pamumuno ni General Torre doon sa Davao City, doon sa QOGC mga kababayan, nasa dilim, nagtatago ang mga nagchichikpuin. Naka-rubber shoes lang. Tapos mga walang nimplot, tapos yung mga sasakyan nila walang plate number mga kababayan. Tapos yung iba pa mga civilian vehicle ang ginagamit. Private vehicle, hindi PNP vehicle. Anong ibig sabihin ng mga NPA yun mga kababayan? Hindi yun mga PNP. Parang nakipagsabuatan si General Torre sa mga NPA para tugisin siguro si Pastor o kaya haharasin ang mga QGC. Ang masaklap pa mga kababayan, andoon yung human rights, anong ginawa? Walang action ang human rights, di ba? Ang human rights talaga, ang pinoprotektahan niyan, mga NPA lang at saka yung mga sa droga. Di ba? Yung mga namatay sa war on drugs daw ni Duterte, lahat kinakarga sa sinisisi Duterte. Human rights ang unang nagano niyan. Oh. Pero yung ginawa lang ngayon sa QOGC, na-trauma yung mga kabataan hanggang ngayon, may dalawang patay dahil sa ginagawa ng mga PNP. Kumibo ay human rights mga kababayan, kanina napanood ko sa video, wala. Iba ang sinasabi. Diba? Kumbaga may kinakampihan talaga yung mga nare-rape ba sa mga taong bangag mga kababayan, bangag sa droga. Nagre-react bang human rights? Kaya mula pa noon talaga wala akong believe sa human rights na yan kasi yung human rights na yan lang panahon ni Cory, tinayo lang yan para maprotektahan yung mga mga aktivista. Tinayo lang yan para maprotektahan. Tingnan nyo yung mga mga front line ng mga mga legal front ng mga kababayan, mga NPA na nasa Congress. Pagka agad mga kababayan, 'di ba, pag may mga rally-rally, ng mga militar, pag may mga militar, magre-react agad. Magre-react agad yung mga andyan agad yung human rights, mabilis. Pero pag yung mga nangamatay dahil pinatay sa NPA, may naalala ba kayong nag-react yung human rights na yan? Wala, di ba? Kumbaga, isa din yun sila sa para bang masabi natin sa tingin ko mga kababayan, pakiramdam ko, isa din yun sila sa mga legal front nga protector at taga-proteksyon ng mga nasa kabundukan nilang partido eh. Parang ganun lang yung human rights. Pagka yung yung nanggugulo sa bayan, pag yan ang nadali ng mga pulis o sa mga sundalo, mag-react sila. Pero pag ang sundalo, pinatay, pinugutan ng NPA, o ano pa man, hindi mag-react ang human rights, mga kababayan. Pero pag NPA, naalala mo dati yung nasa Bicol yata yun, o Samar area, nga napatay ng mga sundalo doon sa bundok, ibinaba ng mga sundalo, mga kababayan, nga tinusok sa kawayan, nga nakatali, nga parang baboy. Di ba, nag-react ang human rights noon. Kasi para daw hayop, biro mo. Pasalamat pa nga sila, binaba pa yung mga NPA, wala namang kwenta yung mga yan eh. Binaba pa ng mga sundalo, napatay doon sa bundok, sa encuentro, binaba pa ng mga sundalo, parang mailibing ng maayos. Nagreklamo pa ang human rights noon. Kasi wala daw ni respeto, ang dami silang sinasabi. Diyan sila magaling eh. Pero yung dalawang sundalo, nga doon sa Bicol ulit nangyari, mga bata pa sundalo, namili ng pagkain mga kababayan kasi pumutok yata yung Vulcan Mayo noon mga kababayan. Search and rescue operation sila mga kababayan. Parang may nag-crash yata yun na private plane. Parang yun ba yun? Hindi ko na gano'ng matandaan yung pangyayari. Yung dalawang sundalo mga kababayan nga namili para sa nila, nga inambos ng mga NPA, may nadamay pa yata ang bata noon mga kababayan. Nag-react ba ang human rights noon? Wala. Pero kung NPA yun, nabaril ang mga sundalo, sigurado yun, andun sa likuran agad yung human rights mga kababayan. Ito ngayon sa QOGC lang, kahit makarinig ang dapat nga marinig ng taga-human rights para malaman nila nga ang hinanakit ng mga ordinaryong Pilipino sa kanila,
Hindi natutuwa sa kanila ang mga ordinaryong Pilipino. Ito nga yung sa kaso ni yung 'di ba, yung war on drugs mga kababayan, nakailang hearing na yan mula mayor pa si noon, PRRD. Yun talaga lagi nang investigasyon. Mula pa noon hanggang ngayon, investigasyon pa rin mga kababayan. Ang ginagamit nila, ang hinihila nilang witness na magreklamo, yung mga biktima ay yung mga namatay dahil mga drug pusher, o yung iba mga addict na mga pasaway nga dapat talagang patayin. Yung mga magulang noon, siyempre magulang yung mga kababayan, kahit gaano kasama yung anak nila, dahil magulang yun, at saka siguro, napangakuhan din ng maganda, sumasang-ayon na, nagreklamo na, paiyak-iyak na doon sa hearing sa Senado, mga kababayan. Andoon na agad ang human rights. Human rights naman ang doon, at saka yung tatlong, ng mga CPP-NPA, yung tatlong galamay nila nga nandyan sa Kongreso. Yun lang naman yung mga yun eh. Pero ang sambayanan talaga mga kababayan, sang-ayon doon sa drugs on war. Kasi malaking talaga yun, malaking kaginhawaan talaga yun sa sambayanan mga kababayan. Nawala yung mga pasaway sa kalye, di ba? Nawala talaga yun. Tapos yun ang ipinipilit nila, ang mga kriminal daw, ang mga addict, hindi daw dapat patayin. Dapat daw bigyan ng makapagbago. Paano yung hindi nga nagbago, di ba? May tukhang na nga eh. Di ba yung sa tukhang, yung mga sumusurrender, ilang milyon yun, namatay ba? Hindi. Yung nagmamatigas, patay talaga. Bakit puro lang ba sila ang namamatay? Ilang pulis ba ang namatay sa operasyon? Nagreklamo ba doon ang mga human rights? Wala. Ganun lang yun mga kababayan. At saka dito pa, yung sa patungkol doon sa mga immigration, mismo si Rimulya nagbigay ng pabala. Sabi nga ni Rimulya, yung mga empleyado ng Pugo nga pinapauwi, dinideport na, kailangan makauwi ng maayos, no? Na hindi na mapirahan. Ibig sabihin, andyan talaga, alam talaga ng gobyerno, mga opisyalis ng gobyerno, ngayong pagdanakaw sa mga Bureau of Immigration, mga kababayan. Si Rimulya mismo nagbigay ng pabala dyan, kasi ginagawa nga yung bigasan. Ibig sabihin, alam talaga yung kalakalan dyan sa Bureau of Immigration. Mga matindi talaga ang dyan. Korupsyon, may sindikato talaga dyan. Pero bakit namamayagpag yan? Diba? Itong ginagawa ni Rimulya, alam niya, bakit hindi niya pinatawag yan? Hindi niya inano yung mga yan. Bakit? Ang pinag-anuhan lang si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi pa naman yung convicted. Dapat si Franz Castro, convicted na. Dapat yun agad, kulong agad yun. Pero hindi. Diba? Yun ang nga sa ngayon, sa administrasyon na to ngayon mga kababayan, parang wala na tayong batas, walang batas. Nilalabag, inalipusta nila ang batas mga kababayan, binababoy na nila ang ating saligang batas. Wala nang nasunod. Sa PNP pa nga lang ngayon mga kababayan, sa ginawa na doon sa Davao City, nasusunod ba ang batas? Di ba? Puro paglabag sa batas ang ginagawa nila. Kaya, ulitin natin mga kababayan, itong sa itong sa parang kahit papaano, matulungan man lang sa ating bangag na presidente, itong ating mga kababayan, mga naghihikaos din, no? Naghihikaos din katulad ko. Yung sa yung sa Kadiwa Center, yung palawakin, mayroon naman siya 800 billion nga ang program pan, dapat gagamitin na dyan. Hindi rin naman nila yun nilalapag sa sandatahang lakas sa modernisasyon. Dapat yun doon sa modernisasyon na lang para kahit pa paano magkaroon tayo ng advance kagamitan ng ating mga kasundaluhan. Yung masaklap, nabalitaan natin, binagbawasan pa ang mga benepisyo ng ating mga kasundaluhan dati binigay na ni Duterte magandang benefit sa kanila. Ngayon pa lang administrasyon ni binawasan pa, tinipid pa. Aywan ko lang kung gaano katotoo yan mga kababayan. Kaya dapat hindi nagpabula pati ating mga kapulisan. Tingnan mo yung mga kapulisan sa Davao City mga kababayan nga ng problema. Kasi kakasuhan ni ano ba yung sinampang kaso ni Tory mga kababayan.
Dapat yung si Torre ang may kaso, dapat si Torre, hindi na dapat ano yan, mga kababayan, di ba? Sinuka na nga yan doon sa, Calbayog City. Tapos sa Quezon City, andyan na naman, mga kababayan, magkaso din yan doon. Tapos itinapon pa doon, nagmamagaling pa doon sa Davao City, pero mabulilyaso dyan sa Davao City, mga kababayan. Hindi yan sa obra doon sa Davao City. Nagmamagaling pa, sinungaling pa, napakatindi pa sinungaling, mga kababayan. Isa kang public servant, tapos ganyan ka, isang liar ng public servant, hindi dapat yan maging public servant, dapat yan, mga kababayan, terminate yan. Terminate dapat yan. Hindi dapat pamarihasan yan. Kasi nag-ano lang yan ng gulo eh. Ginugulon lang, mga kababayan, sa totoo lang, ginugulon lang Davao City. Dito na lang dapat, mga kababayan, magtutok sa sa Kadiwa Center. Simple lang yung Kadiwa Center. Magbukas lang kahit maliliit na mga outlet lang basta may stock. Parang kahit pa paano yung gutom nga dinaranas ng ating mga kababayan ay maibsan-ibsan naman kahit pa paano. Nagkaroon ng 29 kilo ng bigas. Kaya lang, kung ang ating mga bigas ay minamanipula din, kasama na ang ating First Lady, wag naman sana, hindi talaga napagbibigyan yan. Kasi may naririnig ng mga mga kababayan, sobra-sobra ang bigas natin, panay-panay pa rin ang import, sabad na lang. Ang daming warehouse, mga kababayan, nga nakitaan, may maraming stock nga bigas, pero walang ginawa ang ating gobyerno, mga kababayan. Ito patunay, mga kababayan, ha. Nagbida-bidahan pa dito si Boying Rimulya, si Tambaloslos, mga kababayan, sa pag-raid ng ating mga Nabisto ito, sa mga isang kababayan, surprise inspection sa Bulacan. Bulacan. Tinatayang umaabot ito sa higit 150,000 na kaban ng bigas, bukod pa riyan ang 60,000 na sako ng palay. Lahat daw ito hinihinalang imported at nire-repack lang para magbukang lokal. Punong-puno yung mga warehouse at saka marami itong mga container ba na nagsisidatingan. So, yung dating sa atin mukhang naibudol na maraming stocks parang hindi linalabas. Suspecha ni House Speaker Martin Romualdez, hanggang 3 buwan nang nakaimbak sa mga warehouse ang bigas at palay. Yung ibang araw, inaagyo na. Depensa ng ilang warehouse owner matumal ang bentahan o tumataas ang presyo sa global market. Meron tayong sariling local production. Kaya dapat talaga noon pa linabas para maintain na mas mababa yung presyo. Kinandado ng mga otoridad. Yan, mga kababayan. Hanggang ganyan lang sila. At saka isa pa, mga kababayan, nagkakapagtataka. Trabaho ba ng speaker yan, mga kababayan? Na mag-inspection yan. Di ba taga Department of Agriculture dyan, mga kababayan? At saka yung taga NFA. O, di ba? Diyan mo makikita, mga kababayan, yan ang sinasabi ni Basti Duterte. No? Nga mahilig sa anong tawag nito? Publicity, mga kababayan. Para sabihin na nagtrabaho. Pero kung sa jeep pa, mga kababayan, out of wala sila sa ruta, mga kababayan. Wala siya sa ruta eh. Oh. Yan, huling-huli. May gagawin ba sila dyan? Pinapadlak lang. Kumpiska dapat yung mga bigas na yan. Yan ang sinasabi ko. Dapat hindi pinapayagan ng ating gobyerno. Umula pa noon problema na yan. Bibilihin nila, pag mga kababayan, pupunta yan doon sa mga magsakasaka, bilihin ng mura ang mga palay. I-stock sa mga bodega nila. Pagkawala niyan, mahal na ang mataas na ang presyo. Pero may ginagawa ba? Itong ngayon, nakikita ng ating speaker. Hindi naman niya trabaho yan eh. Pero siya ang nandyan. No? Front na front pa siya sa mga reporter. Kumbaga, pinapasikat lang yan, mga kababayan, kasi mag-i-eleksyon eh. Ganun naman yun eh. Pero may magagawin ba sila dyan sa mga stock ng palay na yan? Hanggang ganun lang yan sila, mga kababayan. Dapat yan, kumpiska na yung na yan. Kumpiska na yung mga palay na yan. Distribute na yan sa mga sa mga Kadiwa Center. Magdagdag ng Kadiwa Center, dapat ganun lang gagawin.
Kasi mga ano yan mga smuggle yan Dapat talaga, may kamay nga bakal ang ating presidente, pero wala Yan ang binigyan ng pagkakataon ngayon sa ating presidente, mga kababayan, mga oligarko, yung mga smuggler. Yan ano nila ngayon. At di ko na lang pahabain mga kababayan. Maraming salamat sa panonood nyo dito sa aking munting channel. Bago tayo maghiwa-hiwalay mga kababayan, baka pwede paki-subscribe sa aking YouTube channel mga kababayan. Kailangan ko ang tulong nyo kasi wala pa akong subscriber at bago lang ako nagsimula dito sa aking YouTube channel mga kababayan at wala pa akong kilala. Kaya ilan lang naman ang mga viewer ko. Pag wala kayo mga kababayan, wala rin akong viewer. 20 views lang naman yung mga video ko mga kababayan. At maraming salamat na lang ako nga andyan kayo. 5 o 10 kayong nanonood dito sa ano ko. At paki-subscribe lang mga kaibigan. Baka hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Baka pwede pakitumbok lang ng subscribe ko mga kababayan. Sama mo na rin ang aking notification bell mga kaibigan. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat.